Isang mapagpalang araw naman po sa atin lahat mga kapantime. Naway pagpalain po tayo ng po may kapal. Bigyan tayo ng malusog at maganda pangla. Welcome to my YouTube channels. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, please subscribe, like, share, comment po. And don't forget to click the notification bell para lagi na i-upload ko. Sa araw na to, pag-uusapan po natin ang tungkol po sa UTI or yung tinatawag na urinary tract infection. So ano nga ba ang UTI? Ano nga ba ang mga sintomas o palatandaan na mayroon na po tayong UTI? Ano ba ang mga dahilan o risk factor ng pagkakaroon ng UTI? At ano ba ang dapat natin gawin para maiwasan natin ang UTI? But before we start, I would like to introduce first my name. I'm Brother Jay and welcome to my channel, Kapantime TV. Alam niyo po ba mga kapantime na lahat po tayo nakakaramdam po ng UTI, babae man o lalaki? So ano nga ba to? Ang UTI po, ito po yung pagkakaroon ng infection or pagkakaroon ng damage ng ating tract system, kagaya po ng kidney, kagaya ng ureter or urethra, ito po yung daluyan ng ihi, at ng bladder or pantog. So once po na nagkaroon ng problema yung mga tract system natin, ito po ay magkakaroon na po tayo ng UTI. So nakukuha po natin ang ganito nga infection sa pamagitan po ng bacteria na tinatawag na E. coli or Escherichia coli. E. coli kung for short E. coli na lang po. So kadalasan po ang nagkakaroon ng UTI ay mga babae. Bakit? Kasi mas malapit ang kanilang daluyan ng ihi sa kanilang puwet. So ano naman kinalaman dun? Alam niyo ba kapantay na ang pinagmumulan po ng E. coli, yung bakterya na naging sanhi ng pagkakaroon natin ng UTI ay nanggagaling po sa dumi ng tao. So usually po mas malapit po ang puwet ng mga babae sa kanilang daluyan ng ihi pag dumudumi sila. So mas madali nakakapasok yung mga bakterya sa kanilang daluyan ng ihi papunta sa pantog or sa kidney. Kaya po na mas madalas po na magkaroon po ng UTI yung mga kababaihan. So yun po yung pinaka dahilan po kung bakit. So ano naman po yung mga sintomas? Paano po naman po malalaman na mayroon na tayong UTI? Una po, masakit ang ating pag-ihi. Opo, kung nakakaramdam tayo ng pananakit habang tayo umiihi, maaaring isa po yan sa mga sintomas. Madalas na pag-ihi, opo, kung kaihi pa lang natin, tas mamaya parang naihi na agad tayo, so isa rin po yan. Nagmamadali sa pag-ihi. Ano yun? Yung alam mo ba na para tayong kaihi lang natin, parang laging tayong isasabog na agad, di ba? Taranta tayo, di ba? Parang puputok na yung pantog natin, parang lalabas na. So isa po yan. May kasamang dugo o nana sa ating pag-ihi. O kung naka-experience na po tayo ng ganyan, ay malamang po is UTI na po yan. Pananakit ng ari. Opo, may mga chance din po na mananakit yung ating ari. Pananakit ng lower part ng ating baywang. O doon sa may lower part natin, mananakit na po yan. So isa rin po yan. Kunting paglabas ng ihi. Opo, kung kunting din na paglabas ng ihi, isa rin po yan sa mga palatandaan na mayroon na pong problema tayo or may infection na po yung ating tract system. Pagsakit ng puson, pagkahilo o pagsusuka, paghihina ng katawan. So kadalasan po yan ay nagiging mga palatandaan po yan ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya po kung tayo nakakaroon sa pagsakit ng pagkahilo, pagsusuka o panghihina, ay maana po tayo magpa-check up, magpatingin kasi yan po ay mga common po ng mga palatandaan ng iba't ibang uring sakit. At syempre lalagnatin po tayo. Opo, alam mo naman po natin na once na nagkaroon ng infection, ay lalagnatin po natin. Anyway nga pala, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about lagnat, is doon po malalaman nyo po kung bakit tayo nilalagnat. So yun po yung mga palatandaan or sintomas na mayroon na tayong UTI. Ano po yan? May lagnat tayo, panghihina, pagsusuka, pananakit ang lower part ng ating baywang, pagkakaroon ng nana, nakasama sa ating pag-ihi or dugo, ano pa, mabilis na nagmamadali sa pag-ihi, pag-ihi na kunti-kunti, at pananakit ng ari. So yun po yung mga sintomas or palatandaan. Now let's proceed naman po sa mga sanhi. So ano ba ang mga sanhi ba tayo nagkakaroon ng UTI? Una-una po yung edad. Opo, usually pag tayo nagkakaedad na or tumatanda na tayo, mga kapantime, is hirap na po tayo pumunta sa CR, di ba? Minsan may mga pagkakataon pag may edad na tayo, hindi na tayo pupunta ng CR. So
minsan natatagal ang paghihi natin. At yun, na-infect po yung mga bakterya sa ating pantog na nagiging cause po yan ng pagkakaroon ng infeksyon. Ano pa, madalas sa pakipagtalik, opo, especially kung sa iba't ibang tao, o sa iba't ibang, sa babae, kung sa babae ka, sa ibang lalaki, kung lalaki sa iba't ibang babae, so ganun po, maaari natin makuha yung infection sa pakipagtalik natin. Ano pa po, pagbubuntis. So ang pagbubuntis din pala, isa rin po yan sa nagiging dahilan. Alam niyo kung bakit? Karamihan po ng mga babae na bubuntis ay lumalaki po yung kanilang mattress, so nahirapan po silang umihi, kaya nagtitis po sila, so hindi po na ilalabas yung bakterya sa kanilang pantog na naging dahilan po ng pagkakaroon ng infeksyon. Ano pa, pag diabetes, opo, once na diabetes po kayo, siyempre mataas yung ano nyo, yung blood sugar nyo, yung tinatawag na tawag dito na glucose, o malakas yung glucose nyo. At the same time, mahina na yung immune system natin at meron na tayong nerve problem, so mas madali makakapit yung mga bakterya sa atin. Paggamit ng birth control, o ang paggagamit ng birth control din, yung mga pills or condom ay hindi rin ay nakaging sanhi rin yan or nakakapekto rin para magkaroon tayo ng UTI o meron tayong tumor sa urinary tract natin or tinutubuan na ng tumor. So posible po yan maging cause o maging dahilan po ng pagkakaroon ng UTI. Isa pa po yung paggamit natin ng urinary catheter. Alam niyo po yung catheter po, madaling kapitan yan ng bakterya, especially mga nasa bedridden or mga nasa hospital na wala nakakayanan na tumayo para tumingin lang doon. So hindi rin po siya magandang ang side effect po niyan kasi maaari po tayo magka-UTI gawa ng madali po siyang kapitan ng bakterya. So yun po yung mga posible or magiging dahilan para na pagkakaroon natin ng UTI. Noong ngayon naman po, dumako naman po tayo sa mga paano ba natin maiwasan ang UTI? Ano ba ang dapat natin gawin para maiwasan natin yan, mga kapantime? Una-una po is kumain tayo ng mga masustansyang pagkain na mataas yung antioxidant at fiber po, at fiber, vegetable or fruits na maaari makabuti po sa ating kalusugan para maging maganda po, maging healthy po tayo. Pangalawa po, uminom po tayo ng tubig. Opo, alam niyo po, ang tubig ay napakahalaga po sa ating katawan kasi po ni-flush niya yung mga bacteria na sa ating pantog, napapalitan ng tubig, at the same time nailalabas na yung mga bacteria. So 6 to 8 glasses or more glasses po is makakabuti po sa atin. Actually, ang tubig po is napakalaking benefits po sa atin yan. Ano pa po? Paghuhugas. Opo, paghuhugas natin, halimbawa, especially po sa mga babae, di ba, yung mga genital natin sa mga babae, especially, di ba, sabi ko nga na mas malapit yung kanilang puwet dun sa daluyan ng ihi o urethra. So, mas maganda po kung ayusin lang paghuhugas kasi para hindi po madali makapasok yung mga bakterya sa kanilang daluyan, ihi or sa pantog. Ano pa po? Pagpapalit po ng mga yung may dalaw po ng buwanan, mga babae po, so dapat dalasan po yung kanilang pagpapalit ng ang tawag po doon yung pangtapal po, o yun na po yun, yung pantapal na or napkin po, yung napkin. So kadalasan pag mayroon po sila, dapat dalasan nila pagpapalit ito. Iwasan din yung pagsusot ng mga masisikip na mga damit, mas maganda po kung cotton po. Ano pa po? Siyempre, magpakonsulta po tayo. Huwag tayo mag-self-medication hanggat maaari is magpatingin po tayo para mabigyan po tayo ng tamang panglunas na gamot para sa ating UTI. So, yun lang po mga kapantime, yung mga dapat natin gawin. So, dapat na ingatan po natin ang ating health kasi alam niyo po ang UTI or infection sa ating tract system is malaki na rin pong abala sa atin. Siyempre hindi tayo comfortable, di ba, kung mayroon tayong nararamdaman. Kaya po lagi nating ingatan ating sarili at huwag nating pababayaan. So yun lang po mga kapantime, sana intindihan nyo po yung tungkol sa urinary tract infection na kadalasan po is nararanasan po natin mga lalaki man or mga babae. Maraming pong salamat po mga kapantime. Naway mayroon po kayo napulot na ulit na aral po sa aking binahagi sa ngayon, sa araw na ito. At sabi ko nga sa inyo, sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, please subscribe naman po, like, share, and comment po. Don't forget to click the notification bell. Alam niyo po mga kapantime, nakita ko po na karamihan po dito ng nanonood po ng aming mga videos is hindi pa po nakasubscribe. Kaya please naman po, subscribe naman po kayo para po at click na rin po ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Maraming pong salamat and God bless you all. Thank you and see you again on my next video. Goodbye!